Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Chacha o People's Initiative, mainit na pinag-uusapan. Personal na interest lang ba ito ng mga mambabatas o para sa ating taong bayan? Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. Na mula nung pumutok ang balitang to, hanggang hanggang ngayon, pinag-uusapan na ang daming nagtatalo-talo, ang dami ditong nagkaaway-away. So, bakit nga ba malalakas, di ba, ang loob ng mga opisyal ng gobyerno, particularly sa mga mambabatas, na baguhin ang saligang batas? So, lumalabas kasi guys, nang lumabas yung balita na yan, na may kumakalat daw sa ibang bayan, di ba, na nagpapapirma sila. Tapos yung pirma na yon, kapalit ay 100 pesos. Na sinasabi ng iba, hindi naman pinapaliwanag. Di ba? Basta na lang pipirma ka dito, sasabihin daw nila, ayuda, ayuda, ayuda. So, natural guys, lalo na sa mga simpleng tao lang talaga, sa mga probinsya. Pag sinabi mong People's Initiative, ano ba yan? Di ba? Wala, hindi halos maiintindihan eh. Kaya papaliwanag natin sa simpleng simpleng discussion lang para sa mga ordinary tao. Kaya ang taong bayan ngayon, lalo na yung mga nakapirma na, di ba? Bakit nila tinanggap yung 100 pesos na bayad sa pirma? Samantalang yan guys, kapalit ng saligang batas na sinasabing papalitan nila, na may epekto, malaking epekto sa buhay nating lahat kapag ito ay nangyari na. Pero siyempre, hindi mo rin masisisi guys ang ating mga kababayan dahil sa kahirapan to, di ba? Siguro pag inoperan yan, 100, baka tanggihan ko pa yan, di ba? Siyempre, bakit mo ako papipirmahan ang hindi ko alam kung ano yan, para saan yan. Pero sa mga lalo sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya guys, mga 1 kilo lang ng bigas, hirap na makabili. Kukunin na yan guys, 1 kilo bigas na rin yan, di ba? Sayang yan. Dahil sa kahirapan. Now, which is para panlilin lang sa taong bayan. Kaya nga sinasabing People's Initiative, ibig sabihin, pagkukusa ng taong bayan. Pero bakit ganito, di ba? Imbis na magkusa, babayaran. Diba? Pipilitin ka, lilinlangin ka. So, yun ang ginagawa. Maganda sana yung intention kung talagang para sa bayan yan, guys. Ang problema, baka para sa mga mambabatas lang yan. Kaya pilit nila at mabilis nila itong pinapatupad na kumakalat daw yung budget ngayon. So, kaya ngayon, siyempre, sasakyan yan ng mga ibang politiko, di ba? Lalo na yung mga kumukontra sa administrasyon ni Bongbong Marcos na ating Pangulo. Di ba? So, ngayon, maraming kabi-kabilaan ang naglalabas ng statement. Kung i-analyze mo, guys, talagang maraming ayaw sa Chacha na to. Diba? Maraming ayaw. So, pingangalandakan kasi ng mga nagsusulong nito na kailangan baguhin 1987. Matagal na yun eh. Diba? Kaya bumabagal ng pag-asensyon ng ating bansa dahil dyan. Yan ang sinasangkalan nila. Dinadahilan nila, guys. Para nga mabago ang ating konstitusyon. So, gusto kasi nila, ang kanilang unang dahilan, para daw maraming ma-attract na foreign investor. Kasi nga daw, napag-iwanan na tayo. Although, totoo naman to guys, sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, yung mga kapitbahay natin dito sa Asia. Pero yun nga ba talagang dahilan? Yung saligang batas, kailangan baguhin, di ba? O mismo, di ba? Actually, maganda yung saligang batas natin, yung nagpapatupad lang nito. Yun ang nagiging problema, di ba? So, kung talagang gusto nila na maka-attract ng foreign investor, ayon sa mga eksperto, mamaya papakita ng video. Una-una guys, ang problema ng ating bayan, corruption. Number 1 yan, napakalaki ang nawawala. Napakalaki ng epekto sa ating bayan yan. Di ba? Kaya kung maalala na, sabi ni Senador Lacson, 750 billion taon-taon ang nawawala sa corruption. Imagine mo, halos ng trilyon, di ba? Ilang eskwelahan na kaya yun, guys, ang pwedeng maipatayo. Di ba?
Ilang ospital na kaya yun ang pwedeng maipatayo? Ilang tao na kaya mabigyan ng ayuda na yun? Dahil sa 750 billion na nawawala dahil sa corruption. At hindi lang yan, siyempre guys. Isa yan sa mga tinitignan ng mga foreign investor, ng mga international community. Di ba? Bakit ka nga naman mag-i-invest sa isang bansa? Halimbawa ikaw guys, bilyonaryo ka, di ba? Bakit mo ilalagak ang pera mo na alam mo sa bansang yun ay punong-puno ng corruption? So, ibig sabihin, may epekto yan sa negosyo mo. Baka makikilat ka, di ba? Under the table. Alam naman natin yan dito sa ating bansa. Pangalawa, yung doing business, yung pagkuha ng permit, guys, kayo kung naranasan nyo yung mga negosyo, ang daming pagdadaanan ngayon sa mga business permit. Pahihirapan nga. Ngayon, kung gusto mong mabilis, guys, siyempre, under the table. Kalakaran na rin yan. Kaya isa yun sa nagpapabagal o nakikita ng mga foreign investor. Di ba? Yung pangatlo, yung mataas na presyo ng kuryente. Siyempre, kung magtatayo ka ng factory dito, di ba, alam sa ating bansa, magtatayo ka ng factory, siyempre baka sa kuryente pa lang, iari ka, di ba? Nakita naman natin gaano kataas na umpayan. Sa simpleng ordinaryong mamamayan lang, napakalaki na nabibigatan na. Siyempre, pag kumpanya yan, pabrika, malaki makukonsume yan. So, isa pa yun sa nakikita, kumpara sa ating mga karating bansa na mura lang daw yung kuryente doon. Siyempre, kung ikaw ang investor, doon ka na. Makakatipid ka pa, di ba? So, isa dahilan. Pangalawa, yung stable ng kuryente na babalita natin, di ba? Na may brownout sa mga ibang lugar, sa Palawan, at kung saan-saan pa. Minsan, 2 araw, 1 araw. Siyempre, kung may factory ka dyan, o pabrika ka, nag-brownout, mawawala mo sa malaki yung mawawala mong production, di ba? Nagbayad ka ng tao, tapos yung production mo, ihina. O konti lang, bis na makapag-deliver ka na, makabenta ka na, wala pa, kasi nga walang kuryente, guys, hindi ka makapag-operate. So, ano pa, yung education, guys, yung quality ng education natin, nakita naman natin, di ba? Yung quality ng education natin. Kalalabas lang, yung last year, yung PISA, di ba? Na resulta sa international. Ulilat tayo, guys. Sa 80, number 78, tata tayo, number 76. Na-vlog ko na rin yan, guys. Yun ang naalala ko. Di ba? Kasi malaking epekto yung education. Tinitignan din ng mga foreign investor yan. Kung competitive ba yung mga tao dyan. Alam ba dito sa atin, di ba? Kasi magtatrabaho yan eh. Kung mahina sa education, pahirapan yan. Hindi sila kukuha yan. Kasi malaki ang competition ngayon sa global, di ba? Imbis na kukuha sa atin, hindi kukuha na lang sa iba. Employment kasi yun, lalo na sa international, di ba? Mga OFW natin. Hindi na yung kukunin kung nakikita nila na pahina ng pahina, pakulilat ng pakulilat ang education. Kaya maalala nyo, di ba, noong nakarang araw lang, nag-meeting si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama yung education secretary, si Sara, at saka yung kanyang mga staff. Nilecturean, di ba? Na kailangan mag-improve yung natin education. Kasi nga napag-iiwanan tayo, nakakahiya. Napag-iiwanan ng ating bansa sa lahat ng aspeto. Di ba? At yung panghuli, number 6, ito yung infrastructure. Di ba? Yung mga gusali, yung mga malalaking project, di ba? Sa transpo natin, di ba? Nakita natin, problema, di ba? Ngayon, yung jeep modernization, namumblema yung mga maraming jeep kasi nga, ipi-phase out na sila. Napag-iwanan din, guys. Nakuwang nabulok ng mga jeep, di ba? Sa transportation. Siyempre, tinitignan din ng mga foreign investors. Kaya, minsan, sa mga mamubatas natin, nagtataka tayo, napakatalino naman nila, napakagaling nila. Pero yung mga basic na to na sinasabi natin, bakit hindi nila masolusyonan? Ito ang kailangan nilang solusyonan, di ba? Para yung ating bansa ay umunlad, umayos. Hindi kasi, ngayon pa lang kasi pinag-uusapan na guys, di ba? Yung election sa 2020, di ba? Yung Romualdez, naaway na yung Duterte, di ba? Sila Sara, nagbabangayin na kasi nga, sinasabi kasi nila, malakas itong si Sara, kakalabanan nitong si Martin Romualdez. Kaya nag-away yan, umabot sa tambaluslos, tinanggalan ng confidential fund, at marami pang issue.
'di ba? Na ambis na pagtuunan ng pansin yung problema talaga natin, lalong-lalo na yung inflation, guys, 'di ba? Yung inflation. Napakataas, 'di ba? Napakataas ng bilihin ngayon. Sinasabi nila bumaba pero hindi maramdaman ng taong bayan. Kasi napakamahal pa ng bilihin. Yun ang mga paunahing basic lang sana pero hindi masolusyonan, guys, ng ating mga mambabatas. So narito, guys, ipapanood ko muna sa inyo yung dalubhasa, itong si Cielo Magno na dating Undersecretary ng Finance, guys, kung maalala nyo, di ba? Nag-resign to nung lumabas yung price ceiling kasabay ni Jokno na ngayon umalis na rin sa Department of Finance. So ito, guys, mga na-discuss natin, panoorin nyo na para malaman nyo yung totoong dahilan ng ating kahirapan dito sa ating bansa. Pasok, Cielo Magno. Nasabing ito ni Ginoong Oñate, may sagot si Professor Cielo Magno, Associate Professor sa UP School of Economics at dating Undersecretary ng Department of Finance. Una po, malinaw po sa mga survey sa mga kumpanya, sa mga pag-aaral, kung ano ang mga batayan para makaroon ng pag-attract sa foreign investment sa isang bansa. Hindi po dyan kasali ang forma ng isang gobyerno. Ang mahalaga po dyan ay sa sarili ko mismong pag-aaral at in-examine ko halos lahat ng bansa sa buong mundo for the past 10 years. No? Yung issue ng korupsyon ay malaking elemento kung ba't hindi tayo nakaka-attract ng foreign direct investment. Pangalawa, yung cost of doing business sa isang bansa, kung ilang ahensya yung lalapitan mo at gaano kahirap kumuha ng mga permits. Yung halaga ng kuryente sa isang bansa ay mahalagang elemento din. Pang-apat, stable ba yung supply ng kuryente? Nakita natin experience ng Panay, ilang araw na wala ng kuryente. Factor din po yan. Yung quality ng edukasyon ay isang mahalagang elemento rin dahil ito ay nagtatakda ng kakayahan ng mga mamamayan sa isang bansa. So kung employable ba ang mga tao, ano yung capacity nito, importanteng elemento rin po yan sa foreign investors. Yung kalagayan ng health system sa isang bansa, isang indicator din ng lagay ng human capital, yung mga infrastruktura. Yan po yung mga mahahalagang elemento na kailangang tinututukan kung gusto natin maka-attract ng foreign direct investment sa Pilipinas. At lahat na to, pwede nating ayusin na hindi ginagalaw ang ating konstitusyon. Finance Undersecretary Cielo Magno na hindi solusyon ang charter change sa mga problema sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam po sa programang ito, sinabi po ni Magno na hindi kailangan pong amyendahan ang buong saligang batas para repasuhin ang ilang economic provisions. Nauna pong ipinunto ng liderato ng Kamara na pakay lamang daw ng tiyatya ang pagpapaganda ng ekonomiya at pagpasok ng foreign investors. Pero babala po ni Magno sa publiko maging mapagmatsyag sa ilang pang posibleng layunin ng People's Initiative para baguhin ang 1987 Constitution. Napanood ko yung isang video saying at niloloko talaga yung taong bayan dahil sinasabi na kung hindi i-amend ng Constitution, mawawala na yung mga financial assistance katulad ng tupad. Nakakabahala lang yung talagang talamak na pangloloko sa mga tao para lamang mapapirma dito sa People's Initiative. Dahil meron na tayong gobyerno in place, ang kailangan naman po natin gawin bilang maging mamamayan ay mas maging mapagmasid, huwag agad nagpapaniwala, mag-research, alamin ang katotohanan, at huwag nagpapaloko sa mga tao na mga politiko. Ted Filon at DJ. So yun, guys, napanood nyo, di ba? So kayo nang bahalang humatol. Ano sa tingin nyo, guys? Malaya kayong mag-comment. Kailangan ba talaga nating baguhin ang saligang batas? O ang mismo mga mambabatas ang ating babaguhin, di ba? Kasi nga kung hindi naman talaga sila maayos, kahit ilang beses mo pang baguhin yung saligang batas, wala rin mangyayari. Di ba? Wala rin mangyayari. Ginawa yung constitution na yung mga dalubhasa rin na gumawa niyan. Maayos yan. Di ba? So, dapat yung pag-implement ng mga batas natin, yung political will, yun ang unahin ng gobyerno. Yung mga basic lang talaga
Kasi doon mo malalaman na umuunlad tayo. Yung mga basic natin na pangangailangan, kung natutugunan yun, alam mo na yung mayaman ng bansa, umaangat tayo, di ba? Pero kung napag-iiwanan, transportation, di ba? Nakita natin, bulok ng mga jeep natin, pinabayaan, ospital, di ba? Eskwelahan. So, kahit anong uri guys napag-iwanan talaga tayo. Lahat halos. Kaya ang buti na lang, may isko tayo na binabago guys. Di ba? Yung eskwelahan, ginagawang world class, yung hospital, world class, yung pabahay, condominium, may singit ka lang guys kasi malapit na ang 2025 election. Pipili tayo talaga ng mga taong mahirap talaga guys, na may pusong mahirap, galing sa hirap, kagaya ni Isko guys, di ba? Na talagang, ako sa tingin ko talagang isa sa magpababago ng ating bayan. Dahil yung mga proyekto niya guys, ngayon nakikita na natin, tapos na yung Manila Science, tapos na yung Hospital ng Maynila, 2 eskwelahan pa, tapos na yung mga pabahay niya. Mga basic lang din to guys, na kailangan din asikasuhin ng gobyerno na pag-iiwanan ng tuluyan. Kaya sana si Pangulong Bongbong Marcos magsalita, di ba? Ito ang problema sa ating Pangulo guys. Pag may mga malalaking issue, ano siya, wala siya, hindi natin siya nakita, silent lang siya. Hindi siya naglalabas ng mga statement. Kaya minsan yung tao nangangapa lang, di ba? Kaya mismo mga mababatas naguguluhan, di ba? Hindi alam ang gagawin ng Senado, ng Kongreso, kung sino talagang gumagalaw dyan, di ba? Kaya nakakaproblema tayo. Sana sa mga ganito pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magsasalita kasi issue pambayan to medyo na to, mainit na pinag-uusapan, kaya kumukontra na yung ating simbang Katoliko, di ba? Huwag pirmahan yan. Malaking factor at mga ibang organization pa ang tumututol na dito. Bago pa mahuli ang lahat, sana maayos ni Pangulong Marcos to or hindi man, hihinto na to. Kung talagang wala rin namang may dudulot na maganda, baka siya mismo ang apektado dito. Alright guys, so hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.